Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkalipas ng isang buwan. Sa kasalukuyan, nakaupo ako kasama si Lucas sa silid ni Liam, hinihintay siyang dumating dala ang aking mga ulat. Ngayong araw, tinanggal na ang mga plaster sa aking kamay at binti. Napakasarap sa pakiramdam na makalaya mula sa mga iyon. Dumating si Liam na may dalang mga papel na pinaghinalaan kong aking mga ulat. Narito na ang iyong mga ulat, Maya, sabi niya. Pareho kaming umayos ng upo ni Lucas, sabik na malaman ang aking kalagayan. Nakuha ko na ang mga x-ray ng iyong kamay at binti. Sa ngayon, maayos ang lahat. Ngunit kailangan mong siguraduhin na hindi mo lalagyan ng bigat ang iyong binti. Tandaan mo, hindi ito nagalaw sa loob ng 40 araw. Kakailanganin ito ng 2 hanggang 3 araw upang muling gumana ng normal, paliwanag niya. Tumango ako. At ang kamay niya? Tanong ni Lucas. Ayos na ayos iyon. Maaaring makaranas siya ng bahagyang hirap sa paggalaw sa loob ng ilang oras, ngunit hindi iyon dahil sa anumang problema. Sanhi lamang iyon ng kakulangan sa galaw nitong mga nakaraang araw. Mawawala rin iyon sa loob ng ilang oras. At tungkol sa operasyon sa namuong dugo, naging matagumpay iyon. Wala kang dapat ipag-alala, dagdag ni Liam. Maraming salamat, Liam. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito kaayos. Napakalaki ng nagawa mo nitong nakaraang buwan. Kahit abala ka, naglaan ka pa rin ng oras para sa akin. Salamat sa lahat, sabi ko. Ngumiti siya. Una sa lahat, tungkulin ko ito bilang doktor. At higit pa roon, kapatid kita. Bilang kapatid, gagawin ko ito. At higit pa kung kinakailangan. Sa totoo lang, minsan pakiramdam ko kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Maya. Dahil sa iyo, nalaman namin kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng kapatid, sabi ni Lucas. Tama si Lucas. Maya, nagdala ka ng kakaibang liwanag sa buhay namin. Dahil sa iyo, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Ang hindi namin naranasan noong kolehiyo, nangyari pagkatapos mong dumating. Ngayon, maituturing ko na silang tunay kong pamilya, dagdag ni Liam. Lubos akong naantig sa kanilang mga sinabi. Tama ka, Liam, isa talaga siyang kayamanan. Sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Naghihintay na sina Dan at Daisy. Liam, sasama ka ba? Sabi ni Lucas. Oo, sandali lang. Ipapasa ko lang ang aking gawain sa ibang doktor. Habang naghihintay kami sa paradahan, biglang tumingin sa akin si Lucas. Hindi mo ba nami-miss si Xavier? Alam kong nami-miss mo siya. Pero gusto kong marinig iyon mula sa iyo. Napairap ako. Ilang beses mo pa ba itatanong iyan? Hanggat hindi mo sinasagot, sagot niya, seryoso. Ayoko pag-usapan iyan. Pagod na ako. Lumipas na ang panahong ginagamit mo ang iyong kalagayan para iwasan ang tanong na ito. Bahala ka, sabi ko at umiwas ng tingin. Sige, iniisip ko nang gawin ito noon pa. Pero dahil sa kalagayan mo, ayokong dagdagan ang iyong iniisip. Ngayong maayos ka na, mukhang kaya mo na mag-isa. Hindi mo na kailangan ng kapatid. Nanlaki ang mga mata ko. Tumalikod siya at naglakad palayo. Agad ko siyang hinabol at niyakap mula sa likod. Saan ka pupunta? Iiwan mo ba ako? Hindi mo pwedeng gawin iyon. Alam mo kung gaano ako napalapit sa inyo nitong nakaraang buwan. Anong silbi ng pagiging malapit kung hindi mo ako itinuturing na pamilya? Hinarap ko siya. Kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi iyon totoo. Napakahalaga mo sa akin. Wala man akong tunay na kapatid, sigurado akong kahit meron, mas mamahalin ko pa rin kayo ni Liam. Napuno ng luha ang aking mga mata. Sasabihin ko sa iyo kung bakit, sabi ni Liam na biglang lumapit. Alam mong mahalaga ka sa amin. Sa nakaraang buwan, sinubukan naming tulungan kang makaahon. Malaki ang pinagbago mo, pero hindi pa tuluyang gumagaling ang iyong damdamin. Kailangan mong magbukas sa amin.
Hindi mo maaaring itago ang lahat sa sarili mo. Alam naming gusto mong pag-usapan si Xavier. Nakita namin kung gaano mo siya nami-miss. Naririnig ka naming binabanggit ang pangalan niya sa iyong mga panaginip. Kaya gusto naming magsalita ka, paliwanag niya. Nabigla ako. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon? Naghintay kami na ikaw mismo ang magsabi, sagot ni Lucas. Ngayon, magsasalita ka na ba? Hindi ko na kayang magtago pa. Oo, nami-miss ko si Ginoong Garcia. Sobra. Lalo na pagkatapos ng aksidente, nang akala kong magbabago ang lahat, bigla siyang umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Akala ko masasanay ako. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo ko siyang nami-miss. Gusto ko siyang makausap. O kahit makita man lang, sabi ko bago tuluyang mapaiyak. Agad nila akong niyakap. Salamat, sabi ko kalaunan. Mas magaan na ang pakiramdam ko. Tumunog ang telepono ni Lucas. Si Dan, sabi niya. Matapos ang tawag, sinabi niyang naghihintay na ang lahat sa bahay. Sandali, sabi ko. Kailangan ninyong mangako na hindi ninyo sasabihin kay Ginoong Garcia ang tungkol dito. Nagtinginan sila. Alam kong may kinalaman siya sa mga tanong ninyo. Kaya mangako kayo. Napakatalino mo talaga, sabi ni Liam. Sige, hindi namin sasabihin, sagot ni Lucas. Umiti ako ng may kumpiyansa. Pagdating sa mansyon, nakita naming parang may handaan. Hindi ko naman gusto ng engranding selebrasyon, sabi ko. Umalik ka na sa dati mong lakas. Dapat ipagdiwang iyan, sabi ni Daisy. Umiti ako. Sa loob ng isang buwan, naging malapit ako sa lahat. Lalo na kay Ana. Ibinigay niya sa akin ang pagmamahal na hindi ko naranasan sa aking ina. Kinagabihan, nahirapan akong makatulog. Nakinig ako ng musika nang may maramdaman akong galaw. Bigla akong kinabahan. May kamay na humawak sa akin. Napahiyaw ako, ngunit tinakpan ang aking bibig. Nang bumukas ang ilaw, natigilan ako. Mahilig ka bang sumigaw at magpumiglas? Tanong ni Ginoong Garcia. Hindi ako makapaniwala. Paano ka napunta rito? Bahagi pa rin ito ng aking tahanan, sagot niya. Akala ko panaginip. Ngunit nang mapatunayan kong totoo. Napangiti ako. Talagang narito ka? Oo, umupo ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Bigla niya akong niyakap. Natigilan ako. Agad siyang humiwalay. Paumanhin kung hindi ka naging komportable. Namiss mo ako? Tanong ko. Oo, namimiss kita. Napangiti ako. Nag-usap kami ng bahagya. Matulog ka na, sabi niya. Maghahatid ako sa iyo. Naglakad kami hanggang hagdan. Magandang gabi, Maya. Magandang gabi, Ginoong Garcia. Hinawakan niya ang aking pulso. Paumanhin kung lumalampas ako sa hangganan. Pero maaari ba kitang yakapin muli? Gusto ko lamang maramdaman na ayos ka at kasama kita. Nakatungo siya habang sinasabi iyon, tila walang lakas ng loob na tumingin sa aking mga mata. Bago pa ako makatingala sa kanya, bigla niya akong niyakap. Iyon na iyon. Hindi ako makapaniwala. Si Maya. Ang aking Maya. Ang aking asawa. Niyakap niya ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat kong gawin o kung paano ako tutugon. Para bang tumigil ang pag-ikot ng oras. Nagbalik lamang ako sa aking ulirat nang higpitan niya ang yakap. Doon ko napagtanto na nakatayo lang pala ako, hindi man lang siya nayayakap pabalik. Dahan-dahan kong ibinalot ang aking mga braso sa kanya, at nang maramdaman kong hindi siya nailang, lalo kong hinigpitan ang aking yakap. Nais ko siyang yakapin ng mahigpit, na para bang hindi na siya kailanman mawawala sa akin. Nanatili kami sa ganoong ayos ng ilang sandali bago kami naghiwalay. Ngumiti siya sa akin at marahang nagsabi, "Magandang gabi, Ginoong Garcia." Pagkatapos niyon ay nagtungo siya sa kusina. Naiwan akong nakatayo roon, nakatingin sa papalayong anyo niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit napansin kong nakangiti ako mag-isa, at tila umiinit ang aking mga pisngi. Doon ko napagtanto, iyon ang una naming yakap at ako'y namumula sa alaala nito. Bago pa ako may makakita na ako'y namumula, dali-dali akong nagtungo sa aking silid. Pagpasok ko, nagpalit ako ng damit.
isang t-shirt at pantalon. At humiga sa kama habang nakatingin sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan at damdamin ang eksenang iyon. Ilang oras din ang lumipas bago ako tuluyang nilamon ng antok. Bumalik na siya. Sa wakas, narito na si Ginoong Garcia. Hindi ko maipahayag kung gaano ako kasaya nang makita ko siyang muli sa harap ko. Hindi ko maunawaan ang kahulugan ng saya na iyon, ngunit napakagaan nitong damhin. Nang yakapin niya ako kanina sa silid, natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, at bago ko pa siya mayakap pabalik, bumitaw na siya, marahil ay inakala niyang hindi ako komportable. Ngunit hindi iyon ang totoo. Gusto kong maramdaman ang kanyang presensya, ngunit tila mali ang kanyang pagkaunawa. Pagdating sa may hagdan, nang tanungin niya kung maaari niya akong yakapin, hindi na ako nag-atubili kahit isang segundo. Agad ko siyang niyakap. Sandali rin bago niya tuluyang naunawaan na ako ang naunang kumilos. Nang yakapin niya ako pabalik, hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit tila nang hina ang aking katawan. Kung hindi niya ako mahigpit na hinawakan, baka tuluyan akong napaluhod. Napakapayapa ng pakiramdam na mailapit ang aking ulo sa kanyang balikat. Marahil, ito na ang tinatawag nilang paraiso. Ayaw ko na sanang kumawala, ngunit kalaunan ay naghiwalay din kami at nagbatian ng magandang gabi. Hindi ako agad nakatulog pagbalik ko sa silid. Ramdam ko pa rin ang init sa aking mga pisngi. Bandang hating gabi na ako nakatulog. May tila marahang gumising sa aking diwa. Parang may liwanag na pilit akong pinamumulat upang masaksihan ang katahimikan ng umaga. Ang mapuputing sinag ng araw na sumisilip sa bintana at kortina ay nagbibigay liwanag sa iba't ibang kulay ng kayumangging nagkakahalo. Sa gitna ng liwanag, ang mga sinag ay tila sumasabay sa galaw ng kortina, banayad ngunit matatag, nagbibigay hugis at anyo sa paligid. Unti-unting tumitindi at lumalambot ang liwanag, tila sinasabing oras na upang iwan ang komportableng higaan. Bumangon ako at sinilip ang relo sa tabi ng kama. 10:30 na ng umaga. Dahil hindi ako nakatulog agad kagabi, nahuli ako ng gising. Paggunit ako sa yakap kagabi, muli itong sumagi sa isip ko. Bago pa ako muling mamula at malunod sa alaala, agad akong tumayo at nagtungo sa banyo. Pagkatapos mag-ayos, nagtungo ako sa kusina upang mag-almusal. Magandang umaga, Ana. Masigla kong bati sabay yakap sa kanya. Magandang umaga, mahal. Ano ang dahilan ng mahigpit na yakap at ngiti? Tanong niya habang niyayakap din ako. Wala naman. Masaya lang ako. Hinihinala ko, may kinalaman ito sa pagbabalik ni Xavier. Tanong niya na may ngiti. Hindi, wala iyon, sagot ko, ngunit ramdam ko ang init sa aking pisngi. Ibig mong sabihin, hindi ka masaya na bumalik siya? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano? Usisan niya. Ako, nagugutom na ako, sagot ko, hindi makasagot ng maayos. Mag-relax ka lang. Binibiro lang kita. Halika, ihahain ko na ang almusal mo, sabi niya habang natatawa. Nahihiya akong umupo sa hapagkainan. Inihain ng kasambahay ang pagkain at umupo si Ana sa tabi ko upang samahan ako. Palihim akong tumingin sa paligid, hinahanap si Ginoong Garcia, ngunit wala siya roon. May hinahanap ka ba? Tanong ni Ana. Wala. Bakit mo natanong? Sagot ko. Alam ko, hinahanap mo si Xavier. Maaga siyang umalis papuntang opisina. May kailangang asikasuhin. Pero Sabado ngayon, araw ng pahinga. Walang pahinga ang may responsibilidad. Siya ang pinuno. Kailangan niyang naroon kapag kinakailangan, sagot niya. Oo, tama ka. Matapos kumain, bumalik ako sa silid at kinuha ang aking laptop upang ipagpatuloy ang proyekto. Habang sinusuri ko ang mga detalye, tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Hello, sabi ko habang patuloy sa pagtatype. Si Binibining Santos ito. Paano ako makakatulong? Sigurado ka bang si Binibining Santos ka nga? Tanong ng nasa kabilang linya. Hindi ko ba kilala ang sarili kong pangalan? Hindi ko alam. Baka hindi iyon ang pangalan mo. Kung biro ito at si Daisy ang may pakana, saka na natin ito gawin. Abala ako, sabi ko, nairita. Napakadali mong mairita, Maya, sagot niya, natatawa. Tatapusin ko na ito.
Sandali. Ako ito, si Xavier. Napahinto ako. Nabigla. Hello? Maya, naririyan ka ba? Oo, nandito ako. Pasensya na, hindi kita nakilala. Wala kasi ako ng numero mo. Sandali. Paano mo nakuha ang numero ko? Bakit naman hindi ko makukuha ang numero ng asawa ko? May kailangan ka ba? Tanong ko. Hindi ba ako maaaring tumawag ng walang dahilan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Biro lang. Ah, sige, gusto ko lang malaman. Ano ang gagawin mo mamayang gabi? Wala naman. May tatapusin lang akong code, pero matatapos iyon mamayang hapon. Mabuti. May gusto sana akong itanong. Sige, ano yon? Ah, bakit ang hirap nito? Narinig kong bulalas niya. Diretsahin mo na, narinig ko ang boses ni Lucas. Nandyan ba si Lucas? Tanong ko. Oo, nandito. Hi, Maya. Bati ni Lucas. Ano iyon? May gustong itanong si Xavier pero nahihirapan. Ano iyon? Xavier, ikaw na ba o ako? Biro niya. Ako na. Lumabas ka na nga sa opisina ko, sagot ni Xavier. Hoy! Huwag mong kausapin ng ganoon ang kapatid ko. Depensa ko. Salamat sa pagligtas, kapatid, natatawang sabi ni Lucas. Lumabas ka na. Utos ni Xavier. Maya, nandyan ka pa? Oo, nandito pa ako. Libre ka ba mamayang gabi? Natanong mo na iyan. Ano? Sasama ka ba sa akin sa hapunan? Napanganga ako. Hapunan. Kasama ako. Bakit hindi? Baka mapahiya kita. Hinding-hindi. Sige, sasama ako. Magaling. Maghanda ka mamayang 7:00. Susunduin kita. At agad niyang ibinaba ang tawag. Lumipas ang araw at nang sumapit ang gabi, handa na ako. Pagdating niya, tumuloy siya sa silid ni Dan. Naroon ako habang kinukuhanan niya ako ng litrato. Tumatawa kami. Pagpasok niya, natigilan siya. Napakaganda, kusa niyang nasabi. Namula ako. Paglabas ni Dan, kami na lamang ang naiwan. Pasensya na sa kapatid ko, sabi niya. Alam ko na, sagot ko. Alam mo? Oo, alam ko. Tungkol sa date. Hindi ka ba tutol? Hindi. Ngumiti siya ng malapad. Inilahad niya ang kanyang kamay. Tinanggap ko iyon. Pagdating sa sasakyan, piniringan niya ako. Magtiwala ka, sabi niya. Pumayag ako. Pagdating namin, binuhat niya ako palabas. Pag-alis ng piring, tumambad ang inihanda niyang lugar. Tahimik ako sandali. Kung may mali, pasensya na. Ngayon lang ako naghanda ng ganito. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang samahan ni Maya at Xavier habang unti-unti nilang binubuksan ang kanilang mga damdamin sa isa't isa sa gitna ng kanilang espesyal na gabi. Gayunpaman, may isang hindi inaasahang pangyayari na maaaring sumubok sa kanilang bagong nabubuong koneksyon. Kaya abangan natin